Mas masakit yung mga salita. Tumatagos yan hanggang buto. Kasi ang physical na pananakit, mawawala yung pasae, mawawala yung sugat. Pero yung mga masasakit na salita, sobrang sakit niyan. Lagi yung magpa-flashback. Piliin natin yung mga bibitawan nating salita dahil iba po talaga ang salita, mapanakit. Minsan nga sabi nila ang dila ng tao mas matalim pa kesa sa karayom. Mas nananakit kesa sa kutsilyo. Let's be careful. Kung meron po kayo nakikitang problema sa asawa ninyo, sa misis ninyo, sa partner ninyo, kausapin nyo rin. Baka sakaling mas maintindihan niya at try ninyong plansyahin. Hindi po sa pagbitaw na masasakit na salita para maparealize mo sa tao na may kailangan siyang baguhin. Nakakabawas ng pagmamahal kapag nakatanggap ka ng masasakit na salita mula sa taong akala mo magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Mahal ka lang kapag okay kayo. Mahal ka lang kapag naibibigay mo na ang kanyang gusto. Pero pag magkaaway naman kayo, halos hindi mo siya makilala na tila parang nag-iibang tao siya. Ibang tao siya sa taong minamahal mong siya. Maiintindihan mo sana kung ibang tao ang nagsasalita kasi minsan nadadala sa sitwasyon at problema. Pero hindi mo lubos maisip na sa kanya pala magmumula ang mga masasakit na salita. Tandaan mo, kapag ginagawa mo palagi iyan sa isang tao, balang araw, magigising ka na lang. Mapupuno at mamumulat iyan sa katotohanan. Bigla na lang siya mawawala ng gana at unti-unting susuko. Kahit pa sabihin mong sobrang mahal ka niyan. Kapag naubos ang taong iyan, mauubos din unti-unti ang kanyang pagmamahal. Tandaan mo yan. Aware po ba kayo na sa kahit isang salita lamang ay po pwede tayong bumuhay o pumantay ng tao? Ang dila, kala mo mahina, walang buto, pero wag ka, makapangyarihan ang dila. Bakit nga magsalita lamang tayo, pumupukaw na tayo ng reaksyon sa ating kapwa-tao? Magsalita ka lamang ng may paghingi ng paumanhin, paghingi ng tawad, mayroong paghihilom at sugat. Magsalita ka lamang ng may pagmamahal, may gagaan ang pakiramdam. Ay isang salita lang po pwedeng makapagpaluhay. Kahit isang masakit, matalim na salita po pwedeng sumira ng malalim na ugnayan. Ganon ka makapangyarihan ang sa akala mo ay salita lang. Mag-ingat sa mga salitang bibitawan mo sapagkat aanihin mo ang po pwedeng ibunga nito. Sa dinami-dami ng mga salitang binibitawan natin, baka wala na tayong takialam sa po pwedeng maging resulta nito. Kapag galit ka sa partner mo, huwag mong murahin. Huwag mong batuhin ang sobrang sakit na salita at huwag mong lalaitin. Dahil lahat ng pinagsasasabi mo ay hinding-hindi niyan makakalimutan. Babae ka man o lalaki ng inyong relasyon, pakiusap. Huwag na huwag ninyong gagawin ito sa mga partner ninyo. Baka isang araw, magtaka ka na lang na yung taong mahal mo unti-unti nang nagbago. Dahil dyan, sa basurang pag-uugali mo. Nakarinig ka na naman ng masasakit na salita tungkol sa'yo. Madali lang kasi para sa iba na sabihin, huwag ka na lang magpa-apekto. Alam mo namang hindi totoo. Pero umamin tayo, kahit na hindi totoo, minsan nasasaktan pa rin tayo. Lalo na kung nanggaling sa mga taong hindi mo inaasahan o kapag ang sarili mo ay hindi mo na madepensahan. But remember this, when people speak ill about you, they don't expose you, they expose themselves. The truth is, no matter how good you are, people will always have something to say. So little by little, learn to ignore the accusation and hearsay and focus on what God will say.